Tapikon. Asa tapikon? Abaga, ma'am. Abaga. Abaga. Patiyan. Abaga. Abaga. Sa pulso. Sa pulso. Okay. Pakita, no? Sa likod. Patient nag-collapse. So, upon assessment, nag-survey na tayo ng area. Sabihin natin, okay, tinawag ang attention ninyo, malapit sa area ninyo, may nakuyapan na pasyente. So, tayo sa inyong gloves. And then, approach. Ma'am, ako pala si Jenny. Train po ako ng first aider. Member po ako ng SMERT dito sa SM. Pwede po ba akong tumulong sa pasyente? Consent. Then, may doctor po ba? May nurse po ba dito sa area? Baka pwede pong tumulong? Anybody? Wala? So, kung wala, so ako na po yung lalapit. Approach the patient. Na-check nyo naman, isa lang yung pasyente, diba? Dun sa first natin, eto, ginawa na natin to. This one. So, afterwards, we proceed with primary assessment. You have to check for the responsiveness by using the AVPU. We start with A, alert, approach, lapit, tapik. Sir, you okay? Sir, okay lang po ba kayo? Sir, hindi nag-response. Then we will proceed with letter V, responsive to voice. Hawakan yung kamay ng patient. Bigay ng instruction. Sir, kung naririnig niyo ako, pwede po ba i-grip niyo yung kamay ko? Bisaya pa, sir, kumuta na akong kamot, sir, kung matunggan ko nimo. Okay, wala gyapon. Then, proceed tayo sa letter P. And that is responsive to pain. You try to do chest rub here or pisilin natin dito. Kaning bukog gud nato diri sa may mata. Kana, try niyo yung pislit, di ba medyo sakit siya? Or pwede po diri sa may dughan. You do chest rub. So pag rub ninyo, maguba gani yang nawong, then si patient is responsive to pain. Pero kung wala gyud, ginawa niyo na yung tatlo, wala talaga, then that's the time makaingon ta nga atong pasyente is totally unresponsive o wala gyud siya malay. So what will be your next decision? Breathing, i-check. Okay, what about the others? Ano kaagad decision nyo? Hindi siya nag-response. Check ang pulso. Yung iba, i-check ang mata. Okay. So, ang next na dapat nyong gawin is to activate health. Sir, liog ko sa naka-blue na shirt, pwede po ba tawagan mo si nurse? Pakipapunta po dito, pakidala po ng EED, pakisabi may pasyente po tayo dito. Tawagan si nurse. Ano yung pinapadala ko kay nurse? AED. So, inana. Or, decision ninyo, dayungan ninyo si patient, dalhon dito. Pero, isipin niyo yung time ng pag-travel niyo from the area papunta doon. Whereas, gi-assess sa ninyo. Remember, di ba, yung sinabi kanina sa mga rescuers sa lifeguard, 0 to 4 minutes biologically dead or clinically dead na ang patient. Unya, at imanon sa ninyo sug-asa, pag atod sa clinic, pila ka minuto na ang mulabay? 5. More or less, nasa 5. Whereas, ang gawin nyo muna, i-assess nyo muna si patient before nyo siya dalhin sa clinic. That is why, either or ang protocol ninyo, while assessing sa victim, kasi hindi nyo pa alam anong scenario, anong nangyari sa kanya, either or you cordon the patient or you do barricade. Anong ginagamit nyo? Yung panel or cloth? Cone lang. Pero may tendency makita pa rin kayo ng patient. Yun. You use your cloth. May panel to blue. Actually, may panel to blue. Basta ka lang pwede pang tabon nga. Pareha sa inyo nga naga-video, dili ninyo makita na among ginabuhat. Para iwasan natin na mag-viral. Okay? So, yun yung protocol. Ano ba dapat yung gawin? So, sinong naka-assign to bring or nakasali na ba siya sa area ninyo if in case may ganito, immediately pull out and then do barricade. Kasi pag ganyan, matatagalan tayo. Yun. So, meron ng person assigned to bring that para habang ako nag-assess kay patient, meron ng nag-cover sa akin para dili ko mag-viral. Pero pwedeng ang asadara para dili makita kung sa'y mali na to. Pwedeng ganon. Pero at least ikaw confident ka na what you're doing is tama man. Okay? Activate. While activating, ipadala ang EED, and then, proceed ako kasi si sir na naka-blue, siya naman ang nagkuha. Or, di ba meron kayong radio?
kung sino ang naka-assign kay AED, sabihin natin anong code niya. Pakidala ko ng AED, paki-inform si nurse, may patient tayo dito sa may food court banda. Where exactly sa food court? You give specific location. Okay? Then while waiting for the AED and kay nurse, ikaw nga nabilin, ang imong body, mauna to sila ang mo cover. Bahala na sila dito. Basta ikaw, focus na ka kay patient. So, while nag-focus ka, next na gawin is to check ang airway. Tan-awon nimo kung unsay nahitabo. Basig, naay nag-ung-ung sa iyahang baba. Basig nagkaon na siya, natukan, mo nang nakuyapan. Unconscious na diretso, kaya wala man siya response. So, in checking airway, ipahangad og taman pag adult, maximum head tilt. Pag child naman, tama-tama lang, maangat yung leeg. Pag baby naman, patong nyo sa table, patingala nyo lang konti. Tingnan anong meron sa bunganga. May visible obstruction ba or what? Buti nga yung sa kanila sa drowning, tubig lang yung lumalabas. Sa atin dito, pag nag-response tayo, pag may drowning patient, habang nag-compress ka, ang lumalabas sa bunganga, spaghetti, macaroni, bihon. Inana, dito sa ilaha, wala. Lechon. Sa bundal, wala. Pero ini, kapila ginagaala, gina mo mga lifeguard. Lagi ma'am, bago may makamouth-to-mouth, lugiton sa namo ang bakba. Tanggalon sa namo, kay sayang man ang effort, hindi man sila makabigay ng hangin. So, kailangan muna nilang tanggalin yung mga, kung ano-anong pagkain dyan. So, good thing daw, recently, sa mga next succeeding, mga previous na batch, na sila yung sariling mask. So, wala na yung rason nga mataha sila kung sa luod. Siyempre, luod, yun na. Ana siya. Okay? Tilt ang ulo. You check for any obstruction. And then, after checking, you proceed. Check for breathing. And it says here, you check for no more than 10 seconds. Asa mag-check o ginawa? By doing LLF technique. Unsa ng LLF technique? You look sa dughan kung nagasaka naog and listen for the air that bounce back on your cheek. Simultaneously, pwede po i-check nimo ang pulso sa patient. So, maunang paghangad, tanaw sa baba, airway clear. Dali lang, ayuson sa nako kay murag nahiwi na niya akong lungs akong pasyente. Temporary, ano niya to, lungs. Diba, nag-ibat ng mga... Oh no, nakita niya na. Salaman, wantoy ra. Oh, silupin na. Wala na gyud di siya kuan. Kaon-kaon. Luoy na ka. Wala. Grabe, lagi yun. Ano siyang lungs? Okay. So again, check airway, head tilt, chin lift. Check for pulse using your two fingers. Kanimong pointer finger and your middle finger. Asa i-check, diri sa gilid. Diri sa tunga ha. Sa gilid lang. Dito. Kung malapit sa'yo, check. And then you look, saka naog sa dughan. Hindi kung anong meron sa dibdib ha. Kaya sa iba pag babae, medyo bless. Yan na. So, check dito. Lapit ang tenga. 10 seconds. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Anong tinitingnan natin? Yung pagtaas ng dibdib niya kung normal, continuous ba yung rise and fall ng chest, or musaka, dugay ba munaog? Yung quality ng breathing niya, kumbaga. And then, i-check mo yung pulse ng patient, kung continuous ba ang pagpitik, or magwala-wala, or wala good at all. So kung mahirapan kayo mag-check sa pulse ninyo, sa kasama nyo po, para mas madali. Lagay nyo sa leeg ng kasama ninyo. Makita man na mo.
Ayan. Left and right, pwede. So, pwede near sa'yo. Wala, may pulso. Ayan. Cyborg Pag base